Bulabog na. Grabe naman, just now breaking news, virus huli sa pagsisinungaling delikado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Suportahan natin yan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga pag-usapan Ayon, natin. syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video at boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, suportahan natin yan si Sir Banat Bay at pakibisita ang kanyang channel at huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga katunay para maging updated po tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Sir Banat Bay at suportahan din natin ang Banateros. Pagpatuloy natin. Mga may init na issue. Nako, si Ontiveros sablay na naman. Grabe ka talaga, Ontiveros. Ano ba? Talaga bang nagiging kaugalian mo na magsinungaling? Bakit ganyan? Ha? Hindi kasi alam mo ngayon ha, 'di ba? Nabuking nga kita na nagsinungaling ka doon sa dalawa mong sinight na sabi mo unanimously decided na tapos binaligtad. Kahit unanimous hindi naman pala. Oh, nabuking kita diyan. Totoo, di ba? Nabuking natin siya dyan. O tapos eto na naman. Meron ka na namang ilalabas na akala mo naman katotohanan. Ito ipapakita ko sa inyo. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan. Ayan. Ulitin lang po natin ha mga kababayan. Baka naman pwede mag-subscribe na po kayo. Kasi ayan, sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Ayo. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha. Medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pakita ko sa inyo. Ayan po, Meron siya sinasabing, upon checking again, the many reversal in the League of Cities decisions were not decided unanimously. So inamin niya na fake news siya. Hindi, inamin niya na yung, mantakin mo fake news ka doon mismo sa Senado. Anak naman ng wewe, dati live. galit na galit ka kay Mocha. Naalala ko nung galit na galit kayo kay Mocha nun. Kesyo nagpapakalat ng fake news. Di ba? Porket nagkamali lang, nagpakalat na ng fake news. Isipin mo yun. Sa social media lang yun, ha? At yun ay honest mistake. It was not to deceive people. It was an honest mistake using the wrong picture. But it really, meron talagang katotohanan. Ito sa'yo wala talagang katotohanan and yet ginamit mong argumento mo. At ito pa masama, hindi mo lang ginamit sa social media. Ginamit mo pa diyan sa Senado. Na kung saan ang nagbabayad ng sahod ninyo ay aming mga tax. Ginamit mo sa function mo bilang senador, di ba? So, para sa akin kasi ito parang wala naman ganong ginagawa sa Senado to. Wala namang ginawa to kundi protesta lang naman protesta. Parang yung posisyon, ito lang yung posisyon ko. Ako nagtataka din ako, no? Siyempre, bakit kaya nanalo to, no? Di ba? Siya lang yung nakalusot talaga dun sa kaha nila, sa pagiging senador. Pero ano kayo mga katunay, sa tingin nyo, no? Buenasin pa kaya to sa 2028? Kasi sigurado, re-elect yan Pero may chismis din na tatakbo siya na presidente daw. Sko naman. Kumbaga, bago niya pangarapin naman kasi maging presidente o tumakbo sa pagiging presidente, is tumakbo uli siya ng pagiging senador. Diba? Doon ka muna. Pakiramdaman mo muna kung mananalo ka pa o iboboto ka pa ng mga tao. Kasi kapag ikaw talaga is tatakbo ka bilang presidente at pasang-awa lang yung pagkakapanalo mo, ay wag na tayong mangarap. Kasi kung ikaw tatakbo kang presidente, siguraduhin mong maganda yung ratings mo sa Senado. Bumoto talaga sa'yo is marami talaga. Nasa top 1 ka, top 2 ka, top 3 ka. Diba? Dapat nandoon ka. Kaso nga lang, kahit Magic 5, wala to. Diba? Ibig sabihin yan, ito lang, simpleng-simple, napakasimple lang yan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang fake news. Diba? Yan ang totoo. Gago! Bintang-bintang ka pa nun. Mukhang nakakasanaya mo na fake news Hindi ako nagtatanong lang Dalawa kasi yan di ba? Tapos, yung kay Rene ba?
Baka naman fake news din yan. Baka yung mga pinagsasabi mong dahilan, fake news din. Ako'y nagtatanong sa'yo, tinatanong kita. Sumagot ka, fake news ba yung si Rene? Kasi nakita natin, nagpakalat ka ng fake news sa Senado pa. Oh, nagsinungaling ka, nagkamali ka. Ang tanong, hindi ka kaya nagkamali doon kay Rene? Ako nagtatanong lang doon sa witness mo, hindi ka kaya nagkamali doon? Oh. Nagpapakalat ka na naman ng maling impormasyon. Ako nagtatanong lang Magdadahilan ka pa, this is a reminder that no one is immune. Hindi! I-remind mo sarili mo, wag mo kami idamay. Malimali ka. Tapos mga kababayan ito mga kababayan. Huwag mo masyadong ginaganyan, Sir Banat Bay, baka mamaya mainis yan. Kumbaga biglang mga ngaso ng libel. Diba? Sabi nga niya kumbaga, ang libel, di dapat inaano ng kaso yan. Pero nung siya na yung binabanatan, pwede na maging kaso yung libel ngayon. Kumbaga, pwede niya nang magsampa ng libel siya. Itong sinasabi na naman niyang case, na kesyo, unheard daw, pero na-reverse. Ipapakita ko sa inyo, na tila nanlilin lang na naman si Ontiveros dito. Papatunayan ko sa inyo yan. Na nanlilin lang na naman si Ontiveros sa sinasabi niyang case na yan. Akala mo kasi ang tao, oo lang ng oo sa'yo Yan ang akala mo Kung yung mga mga Gen Z mo, oo lang ng oo dahil tatanga-tanga. Yung mga followers mong tatanga-tanga, oo lang ng oo sa'yo. Kami hong taong bayan, ang tunay na taong bayan, hindi kami oo ng oo sa'yo. Tandaan mo yan. Lahat na sasabihin mo, i-research namin. Dahil alam namin, nagkamali ka na nung una. Ito, ini-research ko din. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero bago ko sa inyo ipaliwanag ng gustong-gusto ko ano yung mistake na naman na yan na pinipilit ni Ontiveros, ipapakita ko muna sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Para maintindihan nyo kung ano yung yung pinanggagalingan ng ating paliwanag. Pero actually, mas lalaliman pa natin. Kasi hindi na masyadong nilaliman ni Marcoleta Pero napakaganda ng kanyang sinabi dito. Panoorin nyo Halimbawa, biglang nagkaroon ng isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, walo sa kanila, ni-reverse ang sarili. Okay. Walo. Sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, Meron pong nawang mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen. Opo, Ang magsasaka, kung minsan nagiging manging isda. Okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tapos, nagparayan din na kayo ng palay natin. Hindi ka mag-isda ng hito kayo dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa. Alam ko kung ba't siya tumawa. Kasi sounds familiar yung balisasa Ano ba yung balisasa na yun? Kaming mga lalaki lang ang nakakaintindi niyan. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, Papasok kaya ako hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday. Isang araw. Isang araw. Sige, pumasok ka. Kala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung parang pagpasok mo, pag nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. Tignan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman kayo mga pinagsasabi mo. Kasi Sa madaling salita mga kababayan, sinasabi niya dito, na-trap si Ontiveros. sabihin niya yung League of Cities versus Comelec. Napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo, magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Kumbaga, nire-reverse niya pa parang di ba? Parang binabawi niya pa yung niya yung salita niya kaya yan si Honti, nako, ewan ko sa'yo. Tayo.
Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, Ano? ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Ganun. Kung sa bagay, buti naman inaamin niya. Pero pag yung iba, gaya nga na sinabi ni Sir Banat Bay, pag yung iba nagkakamali lang, fake news na agad ang banat niya. Hindi kasi, Pag sa kanya, kailangan intindihin nyo ko. Pero pag yung iba yung nakagawa ng ganun, hindi niya maintindihan yun. Tama. Walang siya na itama. tama yung kanyang pagkakamali. Na umamin. Baka may tama. Gago! Wala siyang tinama, hindi naman niya talaga inamin eh. Kasi kung aaminin niya, sasabihin niya, tama si Marcoleta na malabo na ma-reverse pa yan. Eh, wala naman siyang ginanong, pinagpipilitan niya pa rin eh. Pagkakamali, pero nanatiling mali. Sa mga katwid, sa pag-amin mo ng tama ngayon, Oo. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Yan. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Naku, yun lang pa. Mabigat ko. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Oo. Meron Pangalawa, void ab initio. Yan, Naku, Yan. Yes, wala kang pakialam. Wala kang... Dalawa na. Opo, oo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Oho. Ay, yun na matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Oo. Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa 3 ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang May gusto. kaso nga lang, yung sinasabi ni Sir Banat Bay, hindi naman siya umamin na tama si Senator Marcoleta at pinipilit niya pa rin yung sarili niya. Parang, ito naman talaga si Honti, kilala naman natin to. No, talagang hindi nagbababa ng aire to. No? Hindi magbababa. Ay nako, kailan ka kaya bababa? Ako talaga excited ako eh. Excited talaga ako no sa usapang 2028. Kasi talagang para sa akin sa 2028, yun yung pinaka pinaka kinaabangan, parang teleserye. Parang yun yung pinaka yung pinaka ending ng lahat ng nagiging istoryang to. Yun yung pinaka-ending eh. Kaya nga sabi ko, pag sa pelikula o sa mga teleserye, talagang ang ending yun ang inaabangan natin. Kaya ito, parang teleserye yung nangyari dito sa nangyayari ngayon, dito sa impeachment ni BP Sara. Kaya hinihintay natin kung ano yung magiging ending. Nandoon sa 2028 yun. Kaya magiging kontrobersyal yung eleksyon na yun. At siguradong napakaingay ng eleksyon na yun. Diyan na maglalabasan yung mga kanya-kanyang supporter, diyan na magtitiryahan, diyan na magbabanatan, diyan na mag-aano yan, sigurado yan. Vlogger ng kabila, vlogger ng ganito, vlogger ng ganon, magsasalubungan yan. Tapos ito pang mga kakandidato na to, sigurado yan. Lalong-lalo na kung si BP Sara tatakbo sa eleksyon sa 2028 ng presidente, naku, mas maingay yan. Gusto kong sabihin niya. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron sa statement eh. Meron sa statement ba dyan? Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Meron pa daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? Ayan, pinakita na natin yan, statement niya, yan po. Napaka-importante po kasi nung elemento, yung constitutional, tapos yung void ab initio, at saka yung sa due process hindi nasunod, at yung sabi nga nung isa yung immediately executory. So ibig sabihin niyan, yan yung mga elemento na naandoon sa desisyon ng Supreme Court. 'Di ba? It's a matter of kino-compare mo yung dalawang prutas na etong prutas na to, nakakain mo rin ng lahat. Ibig sabihin walang tapon. Kahit buto kinakain mo. Tapos i-compare mo ngayon dito sa isang prutas. Pero dito sa isang prutas magkaiba sila ng elemento, 'di ba? Sasabihin mo masarap. Masarap din 'to, Anong pinagkaiba? Yung isa maaring healthy, yung isa maaring pag nasobran hindi. Iba yung elemento. So ano ibig lang sabihin ni Marcoleta dito? Yung sinasite niya dito, which kaya is yung... gusto ko kay Sir Banat Bay, marami tayong natututunan.
ang case ng Agribiotech versus Greenpeace ay not the same elements with the impeachment of BP Sara. Magkaiba ng elemento. Ang matindi nga dito, alam niyo ba kung tungkol saan ito? Ito sinasabi niya ito na ni-reverse kahit unanimous. Alam mo kung ano tungkol saan to? Sa talong. Ito mga dilawan na to, ang hilig talaga sa saba, sa talong. Gago! Hindi, alam nyo. Kumbaga, di ba, nasasama na sa usapan yung mga dilawan ngayon eh. Dati hindi na sila nasasama eh. Out of the picture na eh. Kaso ngayon, bumabalik, no? Parang pumapabor na sa kanila yung pagkakataon ngayon. Siyempre, pabor, alam naman natin, di ba? Is nabigyan na sila ng passes na makabalik kahit papaano. Kaso nga lang, parang gusto nila makabalik ng dire-diretso. No, parang ito kasi, etong mga to nanonood lang kasi to sa bakbakan na nangyayari sa Marcos at Duterte. Sa totoo lang. No? Parang ito na yung mga nagiging tamang tiyempo na kapag si BP Sara, alam nyo ba, no? Kapag si BP Sara na-impeach si BP Sara, papabor yan doon sa mga tao na, diba? Na gustong makabalik. Diba? Pag natanggal si BP Sara, sigurado bang safe si PBBM? Diba? Malamang, syempre, ibig sabihin hindi safe. Malamang ko, syempre, baka naman yung ginawa nila kay BP Sara is gawin din, diba? Gawin din kay PBBM. No? Syempre, wala na. Tanggal na si BP Sara eh. So, para makabalik sa posisyon, isa na lang tong natin. Isa na lang tong ilalaglag natin dito. Kaya ganun. Para pag malinis na yung daan, biglang makakapasok. Kasi minsan may mga naiisip tayong ganyan eh. No, para sa madaling proseso ng pagbalik uli. 'Di ba? Kasi parang ganun yung napapag-aralan, nararamdaman natin eh. Ibig sabihin, with the importance nung decision, ang layo. Ito tungkol sa pagtetest nung talong at ito yung impeachment. Pwede mo ba paghambigin yun para sabihin na yes, they're both unanimous, ito na reverse, yung talong na reverse, etong impeachment pwede rin ma-reverse. Yung mga elemento nandito sa impeachment tulad ng void sa simula't simula, yung hindi nasunod ang due process, yung sinasabi pa na unconstitutional, wala dito sa talong except yung constitutional. Bakit kanyo? Ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan natin. Ito po yung case na yan, yung biotech na yan. Kung babasahin nyo talaga na maigi itong kaso na ito, ang sinasabi lamang ng korte dito, pakita natin ang explanation niya. Ayan basta ipapakita ko lang sa inyo yung naging resolution o yung tawag dito conclusion o yung utos ng Supreme Court. Ito explanation dyan. Pakita lang natin para mas maintindihan natin kasi ang hirap dito kay Ontiveros, akala niya yung taong bayan ay katulad ng mga followers niyang tatanga-tanga. Ito. Sabi dito, yung decision doon sa International Service for the Acquisition of Agribiotech versus Greenpeace. Okay? Yung December 2015, yung Supreme Court upheld the Court of Appeals application of the precautionary principle dun sa talong. Anak ng So, bisabihin, sinabi ng Supreme Court, kung ano yung decision ng Court of Appeals, yung CA, tama. Okay? It declared yung Department of Agriculture, order namin to null and void. Sa madaling salita, itatagalog natin para mas maintindihan natin. Sa madaling salita, sinasabi ng Supreme Court, hindi tama yan. Bawal yan. Hindi dapat yan ginagamit as a test. Ganyan-ganyan. So, malalim pa yun, para lang sa kalaman natin. Malalim pa po yun. Mahaba po yung explanation na yun, pero iniiklian na lang natin. Okay? Sabi dito, ang mga proponent ng talong na naghain ng motion for reconsideration, okay? Sinasabi na wag ipagpatuloy yung field testing at paggamit ng GMO. Yun yung una na sinasabing unang desisyon ng korte. Tayo nakikita. Wag gamitan yan. Wag yan Okay? Tapos, siyempre, nag-motion, nag-MR yung kalaban at sinasabing ganito. At ang nangyari nun, sabi dito, wala nang saysay yung kaso. Bakit? Tapos na kasi yung field trial. Tapos na po.
Yan yung tinatawag. Kaya kung titingnan ninyo, sabi dito, before the ruling could take full effect, yung BT Talong field trials had already ended. Tapos na. Kaya nga sabi dito, moot and academic na yan. Wala nang saysay, yung desisyon na yon. Kaya nga, pinipilit pa rin nila kahit alam nilang tapos na. 'Di ba? Kahit alam nilang tapos na, hindi. Parang hindi pa. 'Di ba? Parang pinaglalaban pa nila yung gusto nila paglaban. Hindi naman pinapatigil yan. Impeachment na yan. 'Di ba? Kumbaga, ayusin lang. Kung gusto nilang bumalik uli sa susunod, di bumalik sila. 'Di ba? Kaya nga ito, kaya sabi ko lang, suma total lahat ng mga nangyayaring to is natatakot lang to. 'Di ba? Kasi nga palapit ng 2028, hindi na biro yan. 2 taon na lang ang agwat. Reverse na lang ng Supreme Court. Sinabi na, hindi na, okay na yan. Kasi nga, tapos na po. Yung original decision ay tapos na. Kaya ni-reverse na lang ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court, makikita ninyo dyan, basahin nyo ha. Endgame na yan arguing that the case had become moot and is no longer presented an actual controversy worthy of the judicial resolution. Non-judicial na ibig sabihin. Hindi na namin pwedeng pakialaman yan kasi tapos na. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yan ng video na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.